Amin, Panginoong Hesukristo. Tayo'y dumaranas o dumadaan sa kasalukuyan ng matinding pagsubok o krisis na dulot ng pandemya COVID-19. Bagamat ito'y nakakatakot, marami pong nagkakasakit at may mga namamatay. Meron ding mga pangyayari na nakatutuwa o nakagagalak o nakakataba ng puso. It restores our basic trust in the inner goodness of humanity. Bakit? Sapagkat marami pong nagbabahaginan, nagtutulungan, nagbabahagi ng pagkain, kusang nagbibigay sa mga nagugutom. Meron po akong nakita sa TV, sabi niya, meron akong bottled water business, pero ito'y ipamigay ko na lamang sa aking mga kabarangay. Hindi ko na ibebenta. Meron din mga hindi kumukubra ng renta sa bahay sapagkat wala namang hanap buhay ng karamihan. At ang ayuda na galing sa pamahalaan ay sinasakripisyo ng iba, ibinibigay sa mga mas nangangailangan kaysa kanila. At maliban pa sa mga yan, syempre, yung mga frontliners natin, yung mga doctors, yung mga nurses, yung mga nagtatrabaho sa hospital, yung mga ambulance drivers, yung mga police, at lahat ng mga nagsasakripisyo upang mabigyang lunas ang paghihirap ng ating mga kapatid na nagkakasakit ng COVID-19. Kaya nga, in a crisis, the best and the worst comes out. They come out. Makikita natin. Meron ding mga nagsasamantala. Meron ding mga nagpa-power tripping sa kasalukuyang panahon. Pero mas marami yung gumagawa ng kabutihan. Dito po sa ating ebanghelyo na ating po napakinggan kung paano gumawa ng Panginoon si Kristo ng isang milagro, kababalaghan. Dinagsa si Jesus at bago pa makarating si Jesus sa kanyang patutunguhan, naroon na yung mga napakaraming tao na naghihintay sa kanila. Natunugan nila kung saan siya pupunta at nauna na sila doon. At nung nakita ng Panginoon Kristo ang napakaraming mga tao, ang sabi ng Ebanghelyo, siya ay naawa, nahabag. He was moved with pity and compassion. And so he taught them at great length. He preached hanggang hapon na at malapit ng lubong ang araw. At sabi ng kanyang mga disipulo, magdidilim na at ito'y nasa ilang. We are in this deserted place. Dismiss the crowd so that they can go and buy food for themselves. Ano ang sabi ng Panginoon Kristo? Give them something to eat. Bigyan niyo sila ng makakain. Nako, sabi ng mga apostoles, dalawang isda lamang at 4 na tinapay. What is that for so many? No? Sinabi ng ating ebanghelyo, pinakain ni Jesus ng 5,000, maliban pa sa mga babae at mga bata. Sa Palestina, nung kapanahonan ng ating Panginoon Kristo, ay sinasabi nila na meron pong mga 500,000 population. At sabi ng mga dalubhasa sa Biblia, biblical scholars, Jesus must have fed around 20 to 30,000 people out of the 2 fish and 5 loaves. Kaya
Jesus performed the miracles not out of nothing, but from what little contribution the disciples were able to muster up. Give them something to eat. Hindi po sapat na tayo'y nahahabag. Hindi po sapat na tayo'y naaawa lamang. Tinuruan po ng ating Panginoong Kristo ang kanyang mga alagad na kung may awa, meron ding gawa. Kaya nung nakita ni Jesus ang mga napakaraming tao, naawa siya and He taught them at great length. At hindi lang yan, pinagaling ang mga may sakit. Jesus performed the social miracle from what little contribution the apostles were able to muster. Yung pong 12 basket na leftover, sinasabi po nila na simbolo po yun ng 12 tribes of Israel sa Lumang Tipan. At maalala po natin sa Lumang Tipan, nung tinawag ng Panginoong Diyos ang mga Israelita from Egypt to the Promised Land, dumaan po sila sa disyerto. And they were lacking in food. And God, in His mercy and His compassion, provided them quails and manna from heaven. Kaya napakaganda po ang sinasabi ng Salmo sapagkat ang imahen na ipinapahiwatig ay ganito, na ang Panginoong Diyos ay maawain. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag, banayad magalit. Ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi natatangi sa kanyang nilikha. Ang pagtingin niya ay namamalagi. Yan po, napakaganda ang larawan o imahen ng ating Panginoong Diyos na sinasabi ng Salmo. God is rich in mercy and compassion. Kaya, dito sa ating Ebanghelyo, si Jesus ang siyang larawan ng Diyos Ama. He is the image of the invisible God. And so Jesus was also moved with compassion sa mga tao. Alam niyo po sa sulat ni Propeta Isaias, inalintulad niya yung pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal ng isang ina. Anong sabi niya? As a mother fondles her child on her lap, so will I comfort you. In Isaiah 49, it says, even if a mother shall forget the baby in her womb, I will never forget you because you're mine. I have carved your name on the palm of my hands. Ang pagmamahal ng isang ina, o mas mahigit pa sa pagsasakripisyo ng isang ina sa kanyang anak. Kahit si Jesus, nung siya ay tinanggihan ng mga taga-Jerusalem, on top of a hill, he was looking down at Jerusalem, the city of Jerusalem, at siya ay umiyak. Sabi niya, how I wish to gather you, like a mother hen gathers her chicks under her wings. See, a mother hen takes care of her chicks, gathers them and protects them under her wings. Yan po ang pagmamahal ng Diyos. At napakaganda ang ating pangalawang pagbasa sapagkat dito po idinidiin, ipinapahiwatig ang pagmamahal ng Diyos sa magitan ni Kristo. Ang sabi, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak?
Isunod na natin, isabay na natin, isali natin yung coronavirus. Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa magitan niya na nagmamahal sa atin. Kaya sa kapanahunan ng krisis, sa matinding pagsubok na ating dinadaanan, huwag po tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ito po ang mensahe ng ating mga pagbasa, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ito pong pagpaparami ng Panginoon Jesucristo sa 5 tinapay, ito po ay nagpapahiwatig o it is a foreshadowing of the Holy Eucharist sapagkat yung kilos ni Kristo ay He took the bread, He blessed the bread, broke the bread, and gave it to His disciples. Binasbasan niya ang tinapay, nagpasalamat, binasbasan, pinaghati-hati niya iyon at ibinigay. Yan po ang nangyayari sa ating Eucharistia, kung saan ay pinapatunayan lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pagmamahal sa atin. Do this in remembrance of me, sabi niya. So kayo na narito, kayong mga sumasama sa amin sa live streaming, the Eucharist reminds us of God's ever-loving presence na hindi niyo tayo pababayaan. Sabi niya, do this in remembrance of me. Kaya ngayon kayo, kahit natatakot kayong magsimba, ay nagkakaroon kayo ng lakas ng loob sapagkat it is Jesus here offering us His life, offering us His body to symbolize and to show in a concrete manner na hindi tayo pababayaan ng Diyos. At yung Eucharistyang ito ay nagpapahiwatig din yung eternal banquet where everybody is invited. Sapagkat inahilintulad po ng Panginoon Kristo ang kanyang pagtutubos sa isang bangkete. So the Eucharist points to the eternal banquet. At paano po tayo mapapasama roon? Tayo pong lahat ay inanyayahan. Tayong lahat ay iniimbitahan. Itong ating ebanghelyo ang nagbibigay sa atin ng pamamaraan o pinaalalahanan po tayo ng ating ebanghelyo kung paano tayo mapapasama sa buhay na walang hanggan. At ang ating pagsasamba at pagsasama sa Eucharistia ay makabuluhan kung tayo'y magbahaginan, kung tayo'y mapagbigay. It is in giving, it is in sharing, it is in loving that we will gain eternal life. Because our God is a loving God. He is full of mercy and compassion. At tayo po yung sumasamba sa Kanya, dapat ay sinasalamin din natin ang Kanyang mga katangian. Just as Jesus symbolized, exemplified the Father, mercy, tayo rin na sumasamba, we should also reflect, mirror God's mercy and compassion sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kapwa-tao, so that in the end, we will also join in that eternal banquet prepared for all, especially those who are loving, caring, and ready to share what they have. Magsitayo po tayong lahat.